Hello! Welcome to Libra Philippines. So, ito yung reading natin for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat. Unfortunately, hindi ko talaga makukuha lahat ng energy ng Libra sa mundo. So, kung hindi ka nakaka-relate sa mga sasabihin ko, may mga next reading pa. Check mo na lang yung ibang video, okay? Tapos, ma-appreciate ko lahat ng comments. Sana mag-comment kayo sa basta positive lang. Kasi hindi kami nag-entertain ng negative comments. And expect mo kung negative ang comment, i-delete po namin yan kasi ayaw po namin mag-spread ng negativity. Okay, let's start. What do we have here for the sign of Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra? Kung gusto mo magpa-personal reading, is Madam, space, P, space, lagyan mo ng space sa dulo para mas madaling i-search sa Facebook. I-follow mo na lang rin ako dyan. Yan yung aming Facebook page. Tapos kung gusto mo magpa-personal reading dyan ka kasi pwede mag-inquire or doon sa aming Gmail, virgophilippines@gmail.com. Let's start. Anong meron sa mga Libra? Ano to? Maraming card ang lumabas. Pero naramdaman ko yung energy lahat to para sa iyo. So, I will read this. Ace of Cups, this is a new beginning pagdating sa love. I really do like this. New beginning pagdating sa love. Nine of Pentacles. I feel like this is love na may kasamang money. So, if you're dealing with a person, new person, lalo na, no? New connection, nakakita tayo ng involvement ng pera dito. Like, Nine of Pentacles is about success. So, kasi it's like harmony Parang, nakita ko dito ng parang like band or something. Banda, alam mo yon yung parang hindi ko kaya yung ginagawa niya. Like for example, one of you can play guitar and then yung ikaw kaya mong let's say kumanta. So, pag pinagsama mo yon magiging makikreate yun ng magandang music. So, ano ibig sabihin nun? Sa case mo, maybe there's a person which is pwedeng ka-connect mo na ngayon, bagong person, or makaka-connect mo pa lang. This is a new person, guys. Tapos nakikita natin na pwedeng meron kang mga bagay na alam na hindi niya alam. Tapos may alam siya na hindi mo alam. Tapos pag pinagsama mo yon magko-complement yon. And it will create another story. May makikreate siya na mas magandang story para sa iyo. Like mag-work out. May pag pinag-combine kayong dalawa, yung tinatry ko kasi as much as possible i-elaborate diba? Parang pag pinagkombinasyon yung inyong connection, nagiging mas maganda. So yung iba may kinalaman sa money kasi nakita ko ng money talaga. King of Swords siya, very professional, very like this is something na parang hindi nakakahiya sabihin sa iba, like yung partnership ninyo, or pwedeng itong person na to is someone na nakaka-proud. And then, on the other hand, ikaw din naman, pwedeng ikaw, mapaproud ka rin sa kanya, na kahit sabihin mo sa iba, hindi siya nakakahiya, you know? And then you do have your Three of Swords. This is weird. No? Yung iba sa inyo kasi, maybe there's a third party situation, or maybe yung iba sa inyo, you could be married in the past, you know? Kasi Three of Swords is like a relationship. Pero either you are in a relationship or in the past you are married or kinasal ka na, like that. Three of Swords, this is showing to me as a relationship. Yung iba with the Eight of Pentacles, kaya ngayon nag-focus ka na lang sa career mo, no? Kasi because pagdating sa past, parang ang hirap ng pag-usapan nun, lalo na kung hindi naman naging okay yung relationship with the past. O yung iba, pwedeng until now, you are still in a relationship, there's third party situation, pero parang mas nakaka-proud pa itong new connection mo with someone. Okay? By the way, may mga nagko-comment dyan about huwag ako magbigay ng advice regarding third party, etc. Na parang may nabasa talaga ako, sabi niya, huwag piliin si Kerida or si Kabet, ganto ganyan. Turuan ko na si Libra daw ay makipag parang makipag-ayos sa
kung kanino siya kasal, etc. But anyway, every situation is different. Okay? Magkakaiba kayo ng sitwasyon. Pwedeng pare-pareho kayo nakaka-relate, pero magkakaiba yung istorya ninyo. Magkakaiba yung sitwasyon ninyo. What if you are married sa isang person who is very toxic? No? What if you're married with someone na a womanizer? No? Babaero, lalakero, ganyan. Or yung relationship ninyo is toxic. Hindi na siya nag-work out. Sinasaktan ka. Ginagamit ka. Diba? So, hindi natin maano yon. Hindi natin yon. At saka ito, take note guys. Ang tao, hindi na ako magsasabi ng gender, babae man or lalaki. Pero usually kasi, sa relasyon, and LGBTQIA+, welcome din dito. Ang tao, kung gusto niya, kung mahal ka niyan, hindi yan magbabago na kasi sinabi mo lang na magbago siya, ganito ganyan. Tapos siya magbabago siya kasi napilitan. Kung yan na talaga magbabago yan kahit di mo sabihin. No? Hindi yan magbabago na kaya lang siya magbabago kasi may mga pinagbago ka na or may mga ginawa ka ng something para baguhin niya yung sistema niya. Diba? Dapat noon pa lang, binago niya na. Parang may mga ganun. Nagigets mo yon. So, ito. Balik tayo dito sa ano mo. Two of Swords. So, yeah, there's competition. Yung iba sa inyo, you could be dealing with two people. Pwedeng ikaw ay dealing with the past, dealing with the new. Pwedeng ikaw ay may connection wherein mas pumapabor itong new, bagong person for you. Okay? Take only what resonates. So, sino tong person na nakakonect mo pagdating sa love? Hindi ko rin alam guys kung bakit parang naiibahan ako sa itsura ko ngayon. Like, galing na ako sa ibang video bago ako mag-video dito sa Libra. So, you could be this person na parang nababaguhan ka sa akin kasi ngayon mo lang ulit ako nakita. So, parang naiba itsura ko. This could be a reading kung ikaw yun. King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Knight of Swords, Page of Wands. Yeah, you could be dealing with two people. King of Wands, Knight of Wands. Ay, Knight of Swords. Alin dito? The Fool. Ten of Swords, okay. And the Queen of Wands. Okay, hindi ko alam kung sino ang kakonect mo dito, pero aanuhin ko ha. King of Wands, this is showing to me as palaban itong person na to. I feel like kahit nahirapan ako, ilalaban ko to. Kahit mahirap to, ilalaban ko to. That kind of energy. Ito itong person na to, hindi naman natin sabihin na itong person na to, parang kahit masakit or kahit mahirap para sa kanya, ipupush ko to. Gusto ko kasi to eh. 'Di ba? Kahit maraming pumipigil or maraming dahilan para mag-stop or tumigil dito, gusto ko to eh. I will fight for this. Ito fighter talaga. The other person, nakikita natin ito is, this is a person, could be the past person. Ito nakikita natin ito as someone, like Knight of Swords, pwedeng padalos-dalos. So, pwedeng ito, naging connection siya na wherein, naging padalos-dalos ikaw or siya or kayo pareho sa connection nito. With the Ten of Swords, pwedeng nag-end na or yung iba, pwedeng nag-end pa lang kasi masyadong naging padalos-dalos eh. And then, marirealize nyo huli na lahat, diba? Parang, that kind of energy. The Page of Wands and the Queen of Wands, well, I can see communication. Hindi ko masabi kung kanino, kung alin doon, past ba or new, but there's a connection wherein there's the Queen of Wands. Okay? Ano ba to? Sino ba to si Queen of Wands? Or ano yung clarify dito? What's with the Queen of Wands? Okay. The Tower. Itong energy na to parang nakasulat to eh. Nakasulat siya. It's like, pwedeng there's a karma
na mararanasan mo dito sa buhay mo or naranasan mo dito sa buhay mo. Tapos na yung karma na yon. Or baliktad, yung iba sa inyo, pwedeng pa-start ka pa lang doon sa karma. What do I mean by that? The way I say this, eto kanina hindi ko makuha yung message niya, so sabi ko ika-clarify ko. Pero ang nakita ko dito, as you can see, there's a picture of spinning wheel or ano man tawag dito. Basta ito yung energy niya is like parang, alam mo yung sa Sleeping Beauty, there's a witch, and there's the, parang, ganito kasi yung panahi doon sa Sleeping Beauty. Hindi ko alam guys ha, kasi ako mahilig ako sa animation, mahilig ako sa cartoons. Kaya nanood ako ng mga ganon. Hindi ko alam kung nanood ka ng Sleeping Beauty. So, para sa mga hindi nakakaalam, Sleeping Beauty is like a story wherein cursed siya. Na si Sleeping Beauty, by the age of, kung hindi ako nagkakamali, like 16 to 18, nakalimutan ko yung age bracket. Basta, pagdating niya doon sa particular age na yon, 13 nga yata basta hindi ako sigurado sa age. Pagdating niya sa particular age, ay matutusok siya nung spinning wheel or nung pantahe, and then makakatulog siya ng matagal, and then true love kiss, yun lang ang makakagising sa kanya. So yung iba, bakit ko kinlarify ko, diba? The Tower. Yung iba nangyari na. Okay, yung iba nangyari na to. Nangyari na yun Okay, so andito na si Prince Charming na hinahanap mo. Si Karma, nangyari na, nakatulog ka na matagal. Ang tagal mo may helmet, ang tagal mo naging tanga, sabihin na natin gano'n. And then there's the Tower, which is mag-e-end na yun. Yung iba naman sa inyo, paparating pa lang yung karma sa buhay mo. Okay? Why? Well, pwede may mga ginawa ka in the past na magiging dahilan ng karma mo. Okay? Lalo na if, guys, hindi ako talaga, wala akong kinakampihan dito or what. Pero nakukuha ko yung energy mo, lalo na kung ikaw ay womanizer, babaero, lalakero, or may mga ginawa kang alam mo hindi mo dapat gawin. So, pwedeng ito pa, start pa lang yung karma mo. Sinungaling ka nung araw, anong gagawin natin? Now is your time to face your karma. Kung ikaw yung magsisimula pa lang doon. Yung iba kasi pa-end na sa karma. Okay? And what will happen in the near future for you? The moon is here. Three of Pentacles and the Ace of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. The Hierophant, the Knight of Pentacles, and you do have here the Sun. Okay. Alam mo ito, yung iba soulmate, yung iba twin flame connection. The Sun and the Moon is nandito. This is the Moon, this is the Sun. Ay, baliktad. Ay, mali kasi yung nakuha ko. This is the Sun and this is the Moon. Wait lang, guys. Okay, I'm back. So, in the future, ganito. Yung iba sa inyo natatauhan. Ace of Swords, this is like you, ang tanga-tanga ng puso ko dati, ba't ganon? And then with the Three of Pentacles, nakakita ko ng growth sa'yo. The Moon is here. Spiritually, emotionally, tapos yung intuition mo lumakas. Kasi, naramdaman mo kung sino yung nagsasabi ng totoo, alin yung mga taong dapat paniwalaan, alin yung parang ginagamit or parang niloloko ka lang. So, pwede nagkaroon ka ng experience wherein lumakas lalo yung pakiramdam mo. Parang, ay, ito palang ganitong feeling dapat pagkatiwalaan ko. Pag ako ay kinakabahan, pag ako ay natatakot, or parang hindi ako sigurado, parang feeling ko nagsisinungaling isang tao,
100% totoong nagsisinungaling yung isang tao. Lumakas yung pakiramdam mo. Yung iba sa inyo dati, pwedeng naramdaman mo na ikaw ay ganito, niloloko, nagsisinungaling yung taong to, pero medyo nadala ka sa mga mabulaklak na salita na, sige, baka ano ko lang yun, baka masyado lang akong OA mag-isip. So, ganun. Ngayon, naramdaman mo yung feeling na parang, kailangan ko maniwala sa intuition ko. The Hierophant is here. So, this is you. Natuto ka na sa mga ganung bagay. And now, you do have your Knight of Pentacles. So, yung iba sa inyo, in the near future, lalo na doon sa may mga new person, nakakita ko dito ng parang, the new person is about to take charge or magte-take actions towards you, and nakakita ko ng happiness sa'yo. Okay? At saka, mas lalo mong, ginamit mo na yung intuition mo eh. And naramdaman mo dito sa taong to, parang safe naman siya eh. Safe naman kumonek sa kanya eh. So, hindi ko dapat pigilan ng sarili kong kumonek sa taong to. Yung iba naman sa inyo, if you are dealing with a past person or you're dealing with a person wherein papusimula ka na sa karma eh. Alam mo yung mga ginawa mo eh. The Ace of Swords, this is showing to me as parang the universe is going to parang parurusahan. Sorry for the word, pero yun talaga. Alam mo naman yun kung may mga ginawa kang mali. Paparusahan ka. 3 of Pentacles. Yung iba natatakot. Wag naman. But the moon is here. Yung mga sikreto mo nun, mabubunyag yan ngayon. And then yung mga sikreto na yan, pwedeng, this is something na parang nakasakit ka ng ibang tao dahil sa sikreto mo na yun. So, karma yan. Lalo na kung yung nasaktan mo is yung taong nagpahalaga sa'yo. Okay, yung iba reversal lang energy. Or, you could be a cross-watcher. Or ikaw, person mo si Libra. Pwedeng ganun. Pwedeng person mo si Libra. So, siya itong parang papunta na sa karma. Take only what resonates. Yung iba magagalit sa akin kasi Libra ako, ganito ganyan. Libra ako, madam, ganito ganyan. Baka hindi naman ako yung gumagawa ng mali. Well, wag mo kunin yung energy na hindi sa'yo. So, pwedeng yun yung person mo. Okay? Kung nakaka-relate ka sa part na yun yung person mo. Okay? Pwede kasi magkapalit-palit. But anyway, there's a lesson. Definitely a lesson. Or pwede namang Libra ka, tas yung person mo ganun, alam mo siya yung gumagawa ng kalokohan, then pwedeng siya yung papunta na sa karma niya. The Knight of Pentacles, they're showing to me na parang walang patutunguhan yung mga bagay na pinaghihirapan niya kasi papunta rin naman sa wala, papunta rin naman sa ending. And then, nakakita tayo dito with the Sun. I want to clarify this para dun sa ibang papunta sa karma. The Magician and the 4 of Cups. Okay. Pwedeng dumating yung point or dumating yung time na hindi ka napapansinin. For example, ikaw yung alam mo may mga ginawa kang kalokohan. Dadating yung time na si person mo, yung kakonect mo, pwedeng hindi ka na niya papansinin. Wala na akong pakalam sa'yo eh. I only care about myself. Pwedeng ganun. Diba? Nagigets mo yun. The Hermit is here. This is Virgo energy. So, pwedeng this person nakakonect mo, mag-hermit mode siya, and then ikaw, kahit anong mangyari sa'yo, bumagsak ka man, or kahit anong gawin mo sa buhay mo, wala na akong pake. That's the energy. So, alam mo yan, kung saan ka doon. Take only what resonates, guys. Yung iba, paano yan, madam, ayokong karmahin. Hindi mo dapat ginawa yung mga bagay na ginawa mo. Case-to-case basis, actually, hindi ko talaga din alam sa ngayon kung ano yung dapat mong gawin. Maybe may mga bagay na kailangan kang tanggapin. Okay? Thank you for watching. I love you all and mwah! Bye-bye.